Sunday's anniversary. Kasi hindi lang tayo ang nandito, kundi kasama natin ang ating pong mga daughter churches. At bilang kayo po ay kabilang sa Mother Church, tayo po ang host. Okay? Everyone po, walang exempted sa pag ikaw ay member ng Mother Church. Tayo po ang host sa anniversary natin sa Sunday. It is our 21st anniversary. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong church ay naitatag. Ang specific date po niyan ay February 15, 2003. Yan, para po alam natin. So, bago po tayo dumako, pumailan lang sa Word of God, nais ko po munang ipaalala sa inyo ang ating pong working committees for our anniversary para wala pong nakakalimot. So, sa music po, ayan, pinangunahan po ni Ate Mean. Sa Sounds and Lights, si Kuya Romnick at si Kuya Julius. Sa altar, sa stage, yung pagtulong po sa pag-aayos, nawa po lahat ng boys, ng youth ay available. Para sa ating pong video clip, ito po ay committee heads lang. Ibig sabihin, kailangan i-chairman nyo lang po ito, pwede kayong kumuha ng tulong. Sa ating pong video clip, yung video clip natin, ano ba? Available ba, madam? Pakisagot po, may tawag. Okay? Yung video clip po natin, history natin, na teaser, sina Ate Kat po, yung ating pong media team. Yung ating pong photo booth design, yung ating pong mga youth girls, kailangan mamaya matapos na ito. Ang ating photographer and videographer mula po sa ating media team. Ang physical arrangement po ay pangunahan ni Pastor Jeff at ni Kuya Bong at ng buong men's ministry. Pag-aayos po ng ating likod, okay? Mamaya may kakausapin po, I think, si Kuya Rupeng tungkol po sa kawayan sapagkat kailangan po nating maghukay na. Okay, para po sa tarapal lamang doon sa stage sapagkat tent po ang gagamitin natin. Nag-rent po tayo ng maraming tent para po dito. Okay? Pero yung ating pong stage ay kailangan pong lagyan ng tarapal, mataas na tarapal. So kailangan ng mga tatay, present po ba mga tatay? Dalhin ang inyong, bareta, pala, piko, asarol. Okay, at syempre yung katawan nyo. Wag nyo pong asahan si Tatay Richard at si Tatay Toto para dyan. At si Tatay Junior. Ewan ko lang kung gusto pang Tatay Junior, baka malakas eh. Yung sila po, manager na. Tagaturo ko anong gagawin. Pero yung mga malalakas po, available po. Dahil isang pamilya tayo, mamaya po yung hapon mag-start. Kung mainit po ang panahon, usog-usog lang po tayo sa hapon. Ang ating pong stage design ay naka-assign sa Vienna, Jonathan and Rom. Ang ushering po, ang nag-head si Ate Abby. So kung maglalagay po yan ng mga tao. Sa Marshall, si Tate Rupeng at ang mga kalalakihan. Yung mga sasakyan po kasi pagpasok, pwede po sa labas at pwede po sa loob. Maayos lang po. Sa ating food committee po, ang naka-assign dyan ay si Nanay Betty at si Nanay Linda yung pag-assist ng kung sino pong nanay ang naka-assign po sa bawat food preparation. Sa ating pong offering basket and stand, si Ate Lily. Ang church garden, pagandahin nyo po, ayusin nyo po. At saka yung stage po natin, lagyan nyo po ng halaman. Ayoko po ng plastic. Marami pong halaman dyan. Lagay nyo lang po sa paso. Sa mga kananayan po yan naka-assign. At sa table design naman po ay si Teacher Marian. Maliwanag po ba? Okay, saan po ako kabilang? Ay di doon sa ibang activity. Yun po ay chairman lang po. Pumunta kayo dito mamaya, marami pong kayang gawin. Okay? At nire-remind ko po kayo sa lahat po ng avail ng t-shirt. I-chat ko na lang po kayo kung kailan po marirelease yung mga t-shirt. Tapos na po, nakabili na po kami. Okay? Kasi ilang beses na po ako nag-call, last call para po sa inyong mga t-shirts. Okay? So, with regards sa pledges po, still accepting at hanggang February 20, Tuesday, pwedeng cash or GCash. Sa hapon po ng Monday starting tomorrow, and then sa Tuesday, nandito po ako sa hapon para po i-accept ang inyo pong mga pledges po. Okay? At mamaya, cleaning time, maglilinis na po tayo after sa hapon po. Mga kababaihan, anong oras ng practice? After na ng service. Okay? Clear na po tayo sa announcement? Wala na pong malabo? So mga tatay, mag-meeting po kayo, paano po nyo magagawa po yung ating pong stage.
O yung sorry. Nandiyan na po yung mga stage. Ang kailangan na lang po is yung ating pong lona. At gusto ko magpasalamat sa Panginoon sa lahat po ng inyong pagpe-pledge. Nakakatuwa yung binanggit ni Ate Carla, no? Lalaki at babae. So walang age po diyan. Nung isang araw po may nag-chat sa akin, sabi niya, Mami, gusto ko pong mag-pledge para po sa tambourine. Wala pa po siyang work. Okay? Nag-aaral pa lang po siya pero gusto niya na daw pong mag-pledge. Sabi ko, praise the Lord. Sige, pasa mo. Nagpasa siya sa akin, nag-gcash siya sa akin, nag-pledge. Tapos no isang araw, kahapon, may nagbigay po sa akin ng sobre. May nag-pledge din po. Hindi po siya malalaki. Pero ang hinahangaan ko yung heart na makibahagi bilang isang pamilya. Amen? Yung nilalagay ni Lord sa puso. And then may nakita ko isang first year college, nag-pledge din siya. At kanina may nag-abot sa akin. Grade 11 lang, nag-pledge din siya para sa anniversary. Alam ko, masigit pa yung ibinibigay nyo kaysa sa kakainin nyo. Amen? Pero yung heart nyo to help, to support, at dahil nga tayo po ang Mother Church, at kasama po natin ang ating Kabuyaw, Santa Rosa, Paradahan, Naik, Tondo. I don't know kung kasama po sina Pastor Dennis pag-uwi. Davao de Oro po. See? Wala po silang Sunday worship. Only ang Mother Church lang po ang nagagawa nito. Ginagather ang lahat ng mga anak for the celebration. Pag po nagsa-celebrate ang ating mga daughter churches, mga pastor lang po ang pumupunta. Pero pag tayo po, Mother Church, kasama po natin lahat. Wala po silang Sunday worship service, pupunta po sila dito. Amen? Amen po ba? Ready po ba tayong lahat? Amen. So we praise the Lord. Tapos may nag-pledge sa akin isang nanay, sabi niya, binibigay siya, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Tapos niya, pwede ba akong mag-pledge? Sabi ko, oo naman. Very much willing, tatanggapin ko ang iyong pledge para sa anniversary. So, isa po yung katunayan na ang Diyos ay kumikilos, gumagawa at patuloy na nagpapala sa atin. Amen? So, let us pray. Heavenly Father, we honor you. Our precious Jesus, your presence, your greater glory, your anointing, we honor you. Holy Spirit, saturate this place. Bless your people sa pamamagitan ng iyong salita. Let your name continue to be exalted. Let your name continue to be magnified and be glorified by your people. You alone, O God. You alone deserves the highest praise. You alone deserves the best worship, the excellent worship from your people right now. You alone, Lord, deserves the best time of our life. Yung aming pag-upo, yung aming pakinig, it is the best time offering that we can give to you, Lord. Hayaan mo, Panginoon, ma-bless ka namin, and also, we are truly blessed by your word. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Come on, let's give God the best clap offering. Hallelujah. Happy Sunday. Good morning po sa bawat isa. Ang topic po natin ngayong umaga is ayaw tumana. Meron ba akong power? Ayan, get ready. Sabihin mo sa tabi mo, get ready. Ayan, get ready dahil ako po ay hindi ready. Yung topic ko po ay mayroong 3 title. Kasi hindi ko alam kung anong title ang gagamitin ko. Nung ako po ay nagre-ready dahil po si Bishop dapat ito. Matagal na po nagpaalam sa akin si Kuya Andrew ng February, March dahil yung aayusin po yung kanyang ngipin. Sabi niya, Mami, hindi muna ako mag-preach kasi gusto ko pagong-pogi ako sa unahan eh. Kasi magpapapustiso siya para poging-pogi. Sabi, okay, sige, tinanggap ko. Si Madam Jella naman, hindi niya alam yung schedule ni Poging Kuyang Hernan. Amen. Praise the Lord! Nandito ka pa ba sa anniversary? Baka wala na. Laging ganun, ano? Tuwing anniversary ka umaalis, no? The last time anniversary din. Yaman mo na, uwi ka naman pag Pasko. So, I have to share the word of God today. Kagabi,
Nung ako po ay uuwi na, galing po kami sa Divisoria kahapon, nagbiyahe lang kaming tatlo ni na Kuya Romnick. So sobrang pagod ko, akala ko mag-aaral na lang ako ng preach ko. Pagbiyahe 6:30, naalala ko, meron pa pala akong life group. Meron pala akong OFW life group. Sabi ko, nako, muntik na akong malate. So 8 o'clock po yun. So inahanda ko po yung aking life group ng 8 o'clock. And 9:30 siguro nakapag-ready. Sa sobrang pagod ko, sabi ko, Lord, gusto kong matulog pero hindi pa po ako ready. Kaya ang title po ay, Get Ready. Amen? Amen po ba? This flesh, okay, yung spirito ko gusto, pero itong flesh bumibigay. Gustong magpahinga, gustong matulog. Pero I thank the Lord for His strength. Kaninang umaga nag-message ako sa asawa ko, Dad, please pray for me. I need more strength. Sabi kong ganon. Kaya lang, nung tumatawag siya, hindi ko nasagot. So, wala po kasi doon, tawag doon? Internet connection, napakahina po. So, minsan lang kapag nakakapag-text, nakakasagot din siya. So, ang topic natin is get ready. I want you to open your Bible in Joshua 3 verse 5. Ang sabi diyan sa Joshua 3 verse 5, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow, the Lord will do amazing things among you. Amen? Consecrate, sa iba pong translation, ang word niyan is sanctify. Linisin. Maglinis tayo ng ating mga sarili. Sapagkat bukas, okay, sa Biblia po, ang now, ang tomorrow, hindi po yan literal. Okay? May specific time frame po si Lord. Iba po ang time frame ni Lord. When you say, pag nabasa mo, now is the time of the Lord, hindi po ibig sabihin ngayon. Kasi iba po yung time frame ng ating Diyos. And sabi dito, tomorrow, for tomorrow, the Lord will do amazing things among you. Kailan daw? Bukas. Hindi ko alam kung bukas as in literal o sa susunod na mga araw. Pero ang pangako ni Lord, kapag sinasanctify natin ang ating mga sarili, pag kinoconsecrate natin ang ating sarili, if we are ready, pag nire-ready, inihahanda, piniprepare natin ang ating mga sarili, ang sabi dyan, tomorrow, the Lord will do amazing things for you. Amen? Maganda, sabi sa ibang term, wonderful things. Magagandang bagay ang inihanda sa atin ng ating Panginoon. So, ready na ba kayo? Nagre-ready ba kayo? So, ang pagre-ready is, you have to consecrate yourselves. Not outwardly, hindi yung maliligo ka, maglilinis ka, mag-aayos ka. Of course, literally speaking, pag kami pupuntahan tayo, nagpe-prepare tayo. But ang sinasabi dito, spiritually speaking, you have to consecrate, you have to sanctify, you have to prepare yourselves kasi may gagawing bago, may gagawing kamangha-mangha, may gagawing kagilagilalas ang ating Diyos. If you believe, amen? If we believe sa mensahe ng ating Panginoon. And that, ano yung ina-expect natin? Paano natin in-expect ang pagkilos ng ating Panginoon? Sabi sa Nehemiah 2 verse 8, ang sabi dyan, and may I have a letter to Asaph, keeper of the king's forest, so that he will give me timber to make beams for the gates of the citadel to the temple, for the city wall, and for the house I will occupy. And because the gracious hand of my God, say again, gracious hand. Sabihin nyo nga po, gracious hand. Okay, and because the gracious hand of my God was on me, the king granted my request. Dahil ang mabiyayang kamay ng Diyos ay nasa akin, nakuha ko ang request ko sa hari. So may preparation na ginawa si Nehemiah. Kaya nga doon ko binigyan ng diin yung ating pong verse, prepare yourselves, get ready. Anong ipagpaghahanda mo? Yung makuha mo, yung favor ni Lord at yung favor ng tao. Ito po ay may connection sa last time na sinare ko about increasing the supernatural favor of the Lord. Sa sobrang desire ko po na maunawaan, na maintindihan, ano yung connection ni Ezra kay Nehemiah, inaral ko ng inaral. Kasi nga, wala akong background sa Bible school. So I have to
study more and more and more and ask the Holy Spirit, what is the connection between Ezra and Nehemiah? Kasi pag binasa mo, parang nauulit lang kay Nehemiah. Hello, sa mga nagdi-devotion, pag binasa mo ang Book of Ezra at binasa mo ang Book of Nehemiah, meron silang connection at para bang may pag-uulit-ulit lang nang nangyayari. So, I want to dig deeper. Gusto ko pong aralin natin ang salita ng Diyos. Ano yung overview ni Ezra at ni Nehemiah? Remember, yung ginamit kong verse sa inyo about increasing the supernatural favor of God is about the story of Ezra. Paano niya nakuha ang favor ng Diyos at ang favor ng hari? This time, it's about Nehemiah. So, ang overview po ng book na yan, okay, ang sabi, ang book daw ng Ezra at Nehemiah, originally, isang book lang daw yan. At ang author niyan ay si Ezra. If you remember, si Ezra isang scribe, secretary. So, ang nagsulat ng pangyayari sa buhay ni Nehemiah, it's because it's a history book. Okay? Yung dalawang yan is a history book about the captivity of Israel sa Babylon. So, ang nagsulat, sabi dyan, ang nagsulat ay si Ezra bilang siya yung scribe, kasama yung book ng Nehemiah, just one book. Pero iniwalay siya sa ating Biblia, Book of Ezra and Book of Nehemiah. Kaya meron silang connection sa isa't isa. Clear po? Naiintindihan po ba? At ang story na yan ay nagko-cover ng 80 years. 80 years of Jewish history. Kung alam natin ang history, dahil sa pagsuway, dahil hindi sa pagsunod, dahil sa hindi pagsunod ng bayang Israel, sa sobrang galit ng Diyos, dahil matigas ang ulo ng bayang Israel, ang sabi niya, hahayaan ko kayong makaptive for 70 years. Ilang taon? 70 years, according yan sa book ng Jeremiah. At nangyari yan, nung na-captive, nung sila ay sinakop ng bayang Babylon. Naiintindihan po ba? Na-captive po yan, yung ng bayang Babylon. Okay? At nung na-captive na sila, naalala natin na yung mga matitikas, matatalinong mga kabataan ay dinala sa Babylonia. Kasama doon sina Daniel at yung kanyang mga friends. Sabi doon, maraming kabataan. Kaya lang yung Book of Daniel, in-specify si Shadrach, Meshach, Abednego at si Belshazzar. Tama? Pero marami pang kabataang matatalino, may takot sa Diyos, ang naging alipin po sa ibang bayan sa Babylon. Nakukuha po ba? Pero dahil nga may pangako ang Diyos, after 70 years, babalik ang bayang Israel sa kanyang bayan. Nakukuha? Babalik. Kaya inorchestrate ni Lord ang history ng Israel. Dahil pinahirapan ng Babylon ang bayang Israel, ang sabi ng Diyos, papahirapan din kita. Kaya sila ay na-overthrow. Okay? Sila ay na-capture. Sila ay nasakop ng Persia. At that time, ang hari ng Persia ay si King Cyrus. After 1 year, nasakop ng Persia ang Babylon, nag-declare si King Cyrus ng kautusan na pwede nang bumalik ang remnant, yung mga natira, yung mga buhay pa na Israelites na naninirahan sa Babylon, sa Persia at kung saan sa lugar, pwede na silang bumalik sa kanilang bayang Jerusalem. After 1 year ng panunungkulan ni King Cyrus. Amen po ba? Naunawaan? Kaya kung nabasa natin yung Book of Daniel, nakakapagtaka, si Daniel ay naglingkod kay Nebuchadnezzar, and yet nung siya ay nasa lion's den, ang hari doon ay si Haring Dario. Kasi nga, ano nangyari? Na sakop na ng Persia ang Babylon. Naiintindihan? Wala naman sila magagawa dahil nandun sila sa foreign country. Kung sino yung sumasakop, yun ang kanilang paglilingkuran. Nauunawaan po ba? So after King Cyrus, pumalit si King Darius o si King Dario. At after ni King Dario, ni Haring Dario, pumalit si King Artaxerxes o si King Ahasuerus.
Sino yung si King Artaxerxes? Kilala niyo yon kapag ang istorya ang pinag-uusapan ay si Queen Esther. Nagkakaintindihan po ba? O yan, history po yan na dapat po nating naiintindihan. Kasi pag nagbabasa tayo ng Biblia, it's not just a comic. Hindi ito basta comic lang. Meron pong itinuturo sa ating si Lord na ating pong malalakaran. So, ano yung purpose? Bakit po isinulat ang Book of Ezra? Ang Book of Nehemiah? There are threefold. Number one, para po ipaalam sa atin that our God is sovereign. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Even the pagan country, kaya niyang i-control. Katulad ni Haring Cyrus. Amen po ba? Yung isipan ng hari, kaya niyang baguhin. Kahit nasa ibang bansa ka, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Pag binasa mo ang Ezra, makikita mo, hindi ang lugar, hindi ang tao ang magpapala sa atin, kundi ang presensya ng Lord na sumasama sa atin. Kahit saan man ako naroon, saan man ako pumaroon, kahit saan man ako pumunta, basta kasama ko ang presensya ng Lord, kasama ko ang pabor ng Diyos. Naiintindihan po ba? Ganun po ang itinuturo sa atin ng book ni Ezra at Nehemiah. Number 2, pinapakita din po dyan na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Natatagalan man, still, ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Mula sa Jeremiah 29:10 to 14, nung sinabi po na you have to be captivated, you have to set captive for 70 years. Automatic, after 70 years, planado na ng Diyos anong gagawin niyang pagliligtas sa kanyang bayan. Amen po ba? So, the Lord our God is in control. Number 1, because He is sovereign. Number 2, God keeps His promises. Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Meron po ba kayong pangako ng Diyos na pinangahawakan nyo? May salita kayo ng Diyos, tutupad ang Diyos according po sa inyong pananampalataya. And number 3 po, pinapakita po doon how the people rebuild the temple, how the people rebuild the walls, and especially how the people rebuild their faith in the Lord. Paano sila muling nanumbalik sa Diyos ng Israel. Nung sila ay nadala sa ibang lugar, iilan lang ang nakapanatili sa presensya ng Diyos. Marami ang nahawa, marami ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa, ng mga pagan countries. Kukunti lang ang nanatiling tapat sa Diyos. Kaya ang third purpose ng Ezra at Nehemiah is para ipaalala sa atin how they rebuild the walls na nasira, how they rebuild the temple, and number 3, how they rebuild their faith in the Lord. Sometimes, nagka-crash po yung ating faith. Pag po may pinagdadaanan tayong pagsubok, pinagdadaanan tayong mga challenges ng buhay, deep inside, unti-unti, humihina, nagdududa, nag-aalinlangan, hanggang sa mawala ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ngayong umaga, nais ng Panginoon, lalo tayong mabuild sa Kanyang Word. Amen po ba? Lalo tayong mabuild sa Word ng Panginoon. So if you're going to check the history ng Israel, ito daw ang tinatawag na second Exodus. O ikalawang paglaya o pagtakas. The first one is, mula sa Ehipto, inilabas sila ng Diyos at dinala sila sa, napakatagal din, 40 years bago sila nakarating saan? Sa lupang pangako. It took 40 years para makarating sa lupang pangako. That is the first Exodus. The second Exodus, mula sa pagan countries sa sumakop sa kanila, pabalik sa kanilang bayang Jerusalem. Okay? At meron siyang 3. There are 3 waves. Kaya maiintindihan natin, kaya pala, may kaugnayan sila sa isa't isa. The first wave is yung kay Zerubbabel. Si Zerubbabel, ito yung panahon ni Ageo. Kung naalala niyo yung pinreach ko about building the temple, si Zerubbabel ay governor ng Judah. Basta pinadala ng hari ng Persia papunta sa bayan, automatic siya yung magiging governor kasi walang hari. Dahil destroyed ang bayan Israel, walang hari.
Meron lang governor under ng pamumuno ng kung sino sumasakop that time ay ang Persia. So yan po, si Zerubbabel ang first wave. Di ba una pinabalik na, pwede nang bumalik. So si Zerubbabel po is noong 538 before Christ or BC. Ang second wave ng pagbalik ay yung panahon po ni Ezra. Another set of Israelites ang bumalik sa bayang Jerusalem. Si Ezra at ang mga kasama niya. Si Nehemiah is the third wave. Okay? Third wave ng pagbalik po ng mga kabataan sa bayang Israel. Okay? There are third wave. Out of 2 to 3 millions na Israelites, ang remnant o yung natira lang na nakabalik is 50,000. Pero nyo, ang daming Israelites kalat, kaya hanggang ngayon, kalat pa rin sila sa ibang bansa. Mayroon pang prophecy, di ba? Pag nakabalik na ang lahat ng Israelites sa kanilang bayan, babalik na ang ating Panginoong Jesus. Amen? Isa po yan sa prophesy. Kasi nga, pero nyo, ang daming that time ng tao, ang daming Israelites, 2 to 3 millions, and yet ang nakabalik lang na remnant is 50,000. So, sino po ito po yung history niya, pakabilis, no? Yan. So, yun yung binanggit ko. King Cyrus, nagbaba, and then, isa-isa na po na sumunod-sunod na po yung tatlong wave ng pagbalik po ng mga Israelites. So, sino si Nehemiah sa ating pong pag-aaralan? Si Nehemiah is isang Hudyo, a God-fearing man with good character and integrity. At siya ay kilala bilang cupbearer. Tagapaghanda ng inumin ng hari. So, ibig sabihin, meron silang closer and intimate relationship ni Haring Artaxerxes. Kasi pinagkatiwala ng hari ang kanyang buhay kay Nehemiah. Bago inumin ng hari yung kanyang inumin, sino man ang iinom? Si Nehemiah. Siya muna ang titikim, baka may lason. So, siya po ay chief cupbearer po ng hari. At siya din po ay itinalaga bilang governor of Judah. Between Ezra and Nehemiah, yung book ng Ezra and Nehemiah, meron pong 13 years na gap. Pero nagpang-abot sila. Nagpang-abot kaya nga si Nehemiah, kung binabasa niyo po ang book, inutusan niya si Ezra na basahin ang kautusan ng Diyos. At habang nakikinig ang buong bayan ng Diyos sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, lahat sila ay naging malungkot, nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Doon, nabanggit yung sinabi ni Nehemiah. Anong sinabi doon? The joy of the Lord is my strength. So don't be grieved, but shout for joy. Huwag na kayong malungkot. Ngayon na ang pagliligtas ng Diyos. Huwag na kayong umiyak. Do not weep, do not grieve, but shout for joy. Pag narinig mo ang salita ng Diyos na nagdadala sa iyo ng kaligtasan, nagdadala sa iyo ng pag-asa, nagdadala sa iyo ng pagpapala, do not weep, do not grieve, but shout for joy. Amen? Magalak ka dahil dulot nito sa atin ay biyaya at pagpapala na nagdudulot din sa atin ng katagumpayan bilang mga anak ng Diyos. Naiintindihan po ba ang mensahe ng Panginoon? Nare-ready nyo na po ba ang inyo pong sarili habang nakikinig ng salita ng Diyos? So, Nehemiah 2, gusto ko pong daanan po natin itong Nehemiah 2, 1 to 10. Buksan nyo po ang inyong Biblia. Nehemiah 2. Sabi diyan, nung panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw ng unang buwan, 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng ikanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala ka namang sakit. Natakot ako, kaya't sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan noon ay natupok. Ang sabi sa verse 4, ano ngayon ang nais mo? Napakagandang tanong ito, no? What is it that you want?
ano ngayon ang nais mo? Ang tanong ng hari. Come to think of it, ang tungkulin lamang ni Nehemiah sa palasyo ay isang cupbearer. Hindi siya mataas yung tungkulin. Pero dahil mayroon siyang personal, intimate relationship o close relationship with the king, tinanong siya ng hari, ano ngayon ang nais mo? Bibihira po. Once na ang hari ang nagtanong sa iyo nito, ibig sabihin, you have the privilege na humiling sa kanya. Sabihin mo kung ano yung kailangan mo. So dito sa ating pong Nehemiah 2, verse 1, mababasa po natin na si King Artaxerxes ay nasa ika-20 taon ng kanyang paghahari. Sa verse 2 to 5, mababasa natin, dahil siya ay naglilingkod sa hari, may malapit na siyang relasyon. Kaya nga napansin ng hari yung kanyang pagiging malungkutin. Most of the time, ang hari ay hindi tumitingin sa kanyang mga alipin. Ang alipin pag naglilingkod sa hari ay nakatungo. Tama? So hindi makikita ng hari anong itsura. Pero si Nehemiah nakita ni King Artaxerxes na malungkot ang mukha. Na wala namang sakit, pero parang may dinadalang problema. At ako'y na-amaze sa verse 6. If you will read verse 6, ang sabi dyan, sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Bakit ako na-amaze o na-struck dito sa verse 6? I don't know kung ang story nito is na accurate yung inasa isip ko. Si Artaxerxes that time, okay, ay naghanap ng substitute, naghanap ng panibagong asawa, panibagong reyna. Right? Nung kumakain dito yung hari, sabi kasama niya ang kanyang reyna. Tiningnan ko yung date ng paghahari ni King Artaxerxes I. Ito is nasa 445 BC, panahon na si Nehemiah ay naglilingkod sa hari. Possible, hindi naman po ako historian, hindi din po ako theologian. Possible na yung reyna na katabi ni King Artaxerxes ay si Queen Esther. Hello? Sino si Queen Esther? Si Queen Esther ay isang Hudyo na itinalaga ng Diyos na maging reyna para sa kaligtasan ng bayang Israel. Kaya napakatindi nung tanong, what is it that you want? Pwede kasing dahil katabi niya yung reyna at malapit, love na love niya si Queen Esther, gusto niya rin bigyan ng kasiyahan si Queen Esther. Amen? Gaano mag-orchestrate, gaano kaganda ang plano ng ating Panginoon. God is in control, God keeps His promises, and God wants to rebuild us. Establish your faith sa word ng Panginoon ngayong umaga. Alam ng Diyos ang buhay mo. Alam niya rin ang istorya. If you allow, okay, kung hahayaan mong ayusin ng Diyos ang istorya ng buhay mo, ay pagkatiwala mo, nakatitiyak akong pangit man ngayon, He makes all things beautiful in His time. Amen? Gagawin ng Diyos maganda, maayos, matagumpay ang buhay mo. Kasi nasa plano niya. Amen? Nasa plano ng ating Panginoon. And kapag ang reyna ay kasama ng hari kumakain, ibig sabihin, it is a formal dining, may okasyon. Usually ang hari kumakain mag-isa. Dahil sa dami ng kanyang mga pwedeng makasalo. Kumakain lang mag-isa ang hari. But this time, kasama niya yung kanyang reyna. At nakita niyang malungkot ang mukha ni Nehemiah, knowing Queen Esther, I do believe she helped. Tumulong siya para malaman ano ang sitwasyon, ano ang kailangan ni Nehemiah, ano yung dinadala niyang kabigatan. And verse 9, yung verse 4 to 8 na pag-uusap ni Haring Artaxerxes at ni Nehemiah, sa verse 9, tumugon ang Panginoon. Tumugon si King. Sabi diyan, the King sent Calvary. Basahin niyo po sa verse 9. Nang ako'y umalis, pinasamahan pa ako ng hari sa mga pinuno ng hukbo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ang sabi, pinasamahan siya sa pinuno ng mga hukbo
at sa isang hukbong nakakabayo. Grabe, ang daming pinasama sa kanyang pagbabalik dahil siya ay inutusan ng hari. Okay? Inutusan ng hari. Si Ezra, nung bumalik siya sa bayan, hindi niya kailangan ng military. Hindi siya nagsama. Pero nung bumalik si Nehemiah, kailangan niyang may kasama kasi inassign siya bilang governor. So dahil siya ay representative ng hari, may kasama siyang mga tauhan. Kaya pagdating niya sa bayang Israel, anong nangyari pagpasok niya sa Jerusalem? Ayan na, nakatingin ang mga opposition. Bakit may dumadating na taong may kasamang hukbo? Ano ang gusto niyang gawin? So, pag po tayo ay nasa pabor, again, pinapaalala ko, pag tayo ay nasa pabor, nasa biyaya ng ating Panginoon, wala pong smooth sailing. Makakatagpo, makakaranas pa rin po tayo ng mga pagsubok at ng mga oposisyon. Amen? Kaya dapat lagi tayong ready. Amen? Get ready. So there are 5 things. May 5 po akong bagay na gusto ko pong tayo po'y maghanda. Kasi naniniwala ako ngayong 2024, not just a year of favor, but a year of manifold favor for CSF. Hello? We're not just expecting it, we're claiming it. We're not just declaring it. We're believing and accepting, ibibigay yun sa ng ating Panginoon. So there are 5 things to get ready. Kailangan handa ka, kapatid. Amen? Handa tayo sa mga biyayang ipagkakalob sa atin ng Panginoon. The first one is, get ready to wait. Ay, ang pinakamahirap ay ang maghintay. Pero the first thing to do is to wait. Get ready to wait. Verse 1. Papansin po natin, ito po ay nangyari nung month of Kislev. Pag binasa mo yung Nehemiah 1, ang sabi dyan, okay? Sa English po yan nakalagay. Nehemiah 1 verse 1 yata to. Okay? Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalias. Noon ay ikasayam na buwan ng 20 taon ng paghahari ng Artaxerxes. Akong si Nehemiah ay ang nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod. So, yung panahon na ito, okay, ni Nehemiah, na naghihintay siya at biglang dumating po yung kanyang kapatid na si Hanani, ito po ay month of Kislev. Kung ating pong buwan ang susundin, it probably nasa buwan ng November to December. Okay, November to December. Pero pagdating sa chapter 2, verse 1, ang sabi diyan, nung humarap siya kay Haring Artaxerxes, yan po ay month of Nisan. Buwan ng Nisan. Probably yan po ay April or May. So nung naka-receive ng bad news, si Nehemiah, hindi po agad-agad siyang tumakbo sa hari at hiningi po yung pabor ng hari. It took him 4 months para po ihayag ang nilalaman ng kanyang puso sa hari. Get ready to wait. Amen? May mga blessings kayong hinihintay? Willing ba kayong mag-wait? Willing ba tayong hintayin ang tumpak na panahon ng Panginoon? It took 4 to 6 months. Why? Kasi nung si Nehemiah ay bumalik sa Jerusalem, it took him 2 months to travel. Wala namang kasing kotse noon. Di ba? Chariots ang sasakyan, mga asno, mga kamelyo, yun ang sasakyan. Kaya 2 buwan ang kanyang tinagal sa pagbabiyahe. So, we need to wait. And while waiting, kailangan may prayer. Prayer and waiting work hand in hand. Hindi pa pwedeng mag-wait ka. Kasi kapag nag-wait ka lang, maiinip ka. Kaya dapat sasamahan mo ng panalangin. Kasi kapag nananalangin ka, tumataas ang level ng pananampalataya mo, inaalis yung pagdududa, yung pag-aalinlangan mo sa iyong puso at sa iyong isipan. Na-establish ka sa pananampalataya sa Diyos. May gagawin ng Diyos, gumagawa na ang Diyos. Amen? Madali ba para sa akin ito sabihin? Hindi. Kasi nandun din ako sa process na yon. Nasa process na
Alam ko may ginagawa ang Diyos, may inihanda sa ang Diyos, pero we have to wait. Amen? Get ready to wait. Kailangan tayo maghintay. And we should pray. While waiting, we should pray. While you wait, don't waste time. Ang waiting po ay hindi nangangahulugan, passive ka, wala kang ginagawa. Pag sinabi ni Lord, wait on the Lord, ibig sabihin may ginagawa ka sa presensya ni Lord. Amen? Nababasa niyo ba yun sa salita ng Diyos? Wait on the Lord. Pag sinabing wait on the Lord, hindi ka ibig sabihin nun wala kang gagawin. Ibig sabihin, magpakababad ka sa presensya ni Lord. Manatili ka sa presensya ng ating Panginoon. And after dumating na sila sa Jerusalem, sa isang tao na merong plano, may vision na may pagawa ang walls, ang pader, hindi ka agad nag-action si Nehemiah. Naglaan pa siya ng 3 araw. Para saan yung 3 araw? Napakahalaga ng araw para ma-rebuild ang walls. Pero dahil alam niya may tamang oras, may tamang panahon ang Diyos, hindi kaagad siya gumawa. Naghintay pa rin siya ng specific timing ng ating Panginoon. While waiting sa tamang time ni Lord, pagdating niya, syempre nagpahinga, natulog. Anong ginawa niya? Chinek niya lahat ng mga materials. Kumpleto na ba yung materials? Chinek niya yung lugar. Saan magsisimula yung pagpapatayo? Saan simula ng pader? Alin ang sira? Alin ang dapat unahin? Umikot siya sa lupain ng bayang ng Jerusalem. Number 3, naghanap siya. Sino yung makakatulong? Kaya ba ni Nehemiah mag-isa? Kaya ba ng kanyang hukbo lamang? Hindi. Kailangan niya ng katuwang. Kailangan niya ng katulong. Na-identify niyo ba yung ating ginagawa? Amen? We have to identify. While waiting sa ginagawa ng Panginoon, we have to recruit. Sino ay makakasama natin, makakatulong. And inspire others to put their trust and confidence in the Lord. Hilahin mo, yung kasama mo, yung katabi mo, yung kaibigan mo, na ma-inspire din sila na mag-wait upon the Lord. Maghintay sa ginagawa ng ating Panginoon. And kasama dyan sa waiting, matutunan mo paano harapin ang oposisyon sa buhay mo. Ang oposisyon, haharap siya sa iyo bilang taong kinaiinisan mo. But there's a spirit behind. Kaya may espiritu dun sa taong yon na ginagamit ng kaaway para inisin ka, alisin ang focus mo sa mga plano mo, sa mga naisin mo. Kaya if you're waiting, kasama sa waiting, ang praying, ipanalangin mo yung mga nag-oppose sa'yo. Amen? Imposibleng wala, laging mayroong pong haharapin kang challenges sa buhay. Ano man ang inaasahan mo sa Panginoon, haharap at haharap ka sa challenge ng buhay. Number 2, get ready. Get ready for the open opportunities. Kaya ka nag-ready maghintay, pag dumating na yung oras, specific na oras, huwag ka mag-alinlangan. Huwag ka magduda. Hakbangan mo na. Amen? Kaya si Nehemiah, after 4 months, sabi dyan sa verse 4 to 11 ng chapter 1, nung narinig niya yung balita na sira ang walls ng Jerusalem at ang daming nagdi-discourage sa kanila, isa ang ginawa ni Nehemiah. He fasted and prayed. Siya ay nag-ayuno at nanalangin day and night. But still, ginagawa niya yung kanyang tungkulin sa hari. Hindi niya sinabing, di muna ako maglilingkod sa hari, mawawala muna ako ilang araw kasi magpa-fasting ako at magpe-pray. No! Habang ginagawa niya yung task niya, na idulog sa Panginoon yung malaking problema ng bayang Israel, still naglilingkod pa rin siya sa hari. Waiting for the right time na makausap niya yung hari. Amen po ba? Of course, hindi naman babagsak dyan yung sagot ng Lord. May gagamitin siyang tao para sa'yo. Huwag ka basta dumiretso sa tao, ito may pera to, doon ako lalapit. Pag pinahindihan ka niya, madidisappoint ka, madidiscourage ka. Idulog mo kay Lord.
ilapit mo kay Lord. Tamang tao din ang ibibigay sa'yo ni Lord. Amen po ba? Tamang tao din ang ibibigay sa'yo ng Lord. Kasi tamang Diyos ang nilapitan mo. Kaya, nung time na yon sa verse 4, nung tinanong na siya nung hari, may problema ka ba? Bakit malungkot ka? Ano ang gusto mo? Alam ni Nehemiah, ito na yung time niya. For 4 months, na nagpa-fasting siya at nagpe-pray, walang ganong tanong si King Artaxerxes sa kanya. But on the very date na yon, na siya ay naghain ng alak sa hari, tinanong siya, ano ang gusto mo? Ano ang kailangan mo? Ibig sabihin, perfect opportunity. Seize the moment pag nandyan na. Huwag kang mag-alinlangan. Sumagot na si Lord. Ito na ba sagot ni Lord? Siya na ba to? Kapag ka malapit ka sa Panginoon, kapag ipinagpe-pray mo yan, dinidil mo yan sa Panginoon, alam mo kung ano ang tugon ng Lord at alam mo kung alin ang dinadaya ka lang ng kaaway. Hello? Kaya dapat lagi tayong malapit sa Panginoon kasi naririnig mo yung tibok ng Diyos, yung tibok ng puso ng Diyos at sinasabi niya ito para sa iyo. So you have to get ready for the open opportunities. When the time is right, ready ka ba? Ready na tayo tumanggap. Amen po ba? When the time is right, always get ready. Number 3, get to spend time in prayer. Wala pong ibang solusyon, wala pong automatic. Kailangan po kayong nananalangin. Pwede po kayong humingi ng tulong sa inyong kapwa mananampalataya mag-pray, pero kayo po ay manalangin. Mga anak ko sa pananampalataya, the best weapon is prayer. Kapag may sakit ka, the best weapon is prayer. Pag may problema ka, the best weapon is prayer. Pag nagdududa ka, the best weapon is prayer. Get ready to spend more time. Kahit pagod ka, kung alam mo kailangan mo ito, gawin mo. Kung alam mo ito yung weapon mo, lakaran mo. Huwag mong ipagwalang bahala. Don't make excuses anymore, CSF family. Pagod ako, maintindihan ni Lord, hindi ako mag-pray. Kung pag hindi ka nag-pray, ibig sabihin lang, magtitiwala ka sa sarili mo, hindi ka nagtitiwala kay Lord. The more you pray, the more mo pinapakita kay Lord, kailangan mo siya. Kailangan mo ang tulong niya, kailangan mo ang pagkilos niya. The more na gumising ka sa umaga, ang inuna mo ay tumakbo sa panliligo dahil malalate ka. Hindi mo inuna mag-pray, ibig sabihin, the more ka nag-trust sa trabaho mo, the more kay Lord. Hello? Kung nare-rebuke tayo, nakukorek tayo, it's time for us to get ready. If we want to experience that word, tomorrow you will experience amazing things from the Lord. Get ready to spend more time. Hello? Spend more time in prayer. Not just hihiling ka lang. Spend more time at sabihin mo kay Lord, lahat ng iyong pasasalamat, lahat ng iyong pagpupuri, lahat ng iyong pinagdadaanan. Yes, I am very much willing to agree with you in prayer, but gusto ko rin po kasama kayong nananalangin. Kung marami tayong nananalangin, mas matindi po ang impact. Kaya binago namin yung prayer gathering eh. Pagkatapos ng practice, automatic magpe-pray na kaagad. Ngayon, nasa 30 plus na kami, papunta na ng 40 yung nagpe-pray. Kasi kasama na lahat ng dancers, lahat ng musicians, lahat ng youth. We're praying 3 p.m. before 3 tuwing Saturday dito sa church. Exclusive prayer lang po yun. Nagtatanim tayo ng panalangin kasi nire-ready natin ang church, nire-ready natin ang individual sa malaking bagay na inihanda ng Panginoon. Because tomorrow, God will do amazing things for us. With our very own eyes, we will see a tangible results ng lahat ng biyaya ng ating Panginoon. Get ready to spend time in prayer. Nung tinanong siya ng hari, what is it that you want? Hindi kaagad bumukas yung bibig ni Nehemiah, ito po yung gusto ko, hindi po yung gusto ko. Anong sabi niya? Agad-agad nag-SOS prayer siya. Sabi niya, nawa, pagpalain kayo ng Panginoon habang buhay. Hiningi niya yung tulong ng Lord na bago siya magsalita sa hari, bigyan siya ng karunungan ng Diyos kung ano sasabihin sa hari. Hello? Hindi pa rin siya nag-trust sa kanyang closeness dun sa hari. Nag-trust siya sa closeness niya sa kanyang Diyos.
bibigyan siya ng kakayahan magsalita sa hari. Amen? Amen po ba? Amen. So get ready to spend time in prayer. Number 2, get ready to sacrifice your own agenda, desire, and plans. Nehemiah 2 verse 8 and verse 16. Alahan natin, Nehemiah needs to travel 800 miles going to Jerusalem. And he asked the king, bigyan niyo po ako ng mga letter para pag dumaan po ako dito kay Asaph, sa gobernador na to, makukuha ko po yung mga pangailangan, mga kahoy para sa pagpapagawa ng walls of Jerusalem. Willing tayo, get ready. Ready ka ba magsakripisyo? Hello? Ready ka ba for some late night? Sino yung inaabot ng hating gabi? Mag-devotion. Kasi galing sa trabaho. Hello? Sino yung talagang pinipilit makapag-devotion? Galing na sa trabaho, pagod na pagod, bubuksan pa rin ang Biblia. Get ready for some late nights to spend more time meditating God's Word. Nire-ready mo yung sarili mo. Spend more time with the Lord. Get ready to sacrifice your own agenda, plans, and desires for and even your own pleasure. Sabi ko kagabi, pagkatapos kong mag-life group ng 9 o'clock, 9:30 nag-aral ako hanggang 12:30. Pinaltan ko yung alarm clock ko. Nilagay ko ng 5:30 para humahaba-haba kasi natira na lang, konti na lang. So nilagay ko ng 5:30, may 4 hours pa ako matulog. We are very much willing to sacrifice late nights. Especially pastors and leaders ng church, walang exempted na leader manggagawa sa mga late nights, sa mga sacrifices. Get ready to sacrifice kasi si Lord naman ang magpapalit at magre-reward ng lahat ng sacrifices mo. Amen? Ang mga leaders, mga pastors, manggagawa, yan ang pinakamaagang darating sa church. Pinaka-late din uuwi. Marami dito, 5:30 nandito na tuwing umaga ng Sabado at Linggo, naglilinis, nag-aayos. Mamaya, hindi pa rin sila uwi pagkatapos. Sila pa rin na mag-aayos ng mga upuan na yan. Amen? Willing to sacrifice yung dapat itutulog pa, ipapahinga pa. And then after, yung 5:30 ko, ginising na kagad ako ni Lord. Still, yung mata ko, gising pa rin ng 3 a.m. Kasi yun yung oras para mag-pray. Amen? Willing, dapat tayo to sacrifice our own agenda. Ang sarap pa matulog, ang sarap pa magpahinga. Napapansin ko naman, wala namang epekto sa katawan ko. Di naman ako pumapayat. Alam niyo ba, nag-forced fasting ako nito mga nakaraan? Kasi wala pong nagluluto. Forced fasting doon. Puro prito. Sabi ng anak ko, nanay, mami, ano ba naman itong ulam? Puro prito. Pasensya ka na. Yan lang alam kong lutuin, prito. Still, si Lord, patuloy siya nagbibigay ng encouragement, ng lakas, para patuloy tayong gumawa para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Leaders, understand, you have to think, you have to plan, you have to pray more. Amen? Amen po ba? Ayan, hindi po pwedeng wala tayong ginagawa. We have to spend more time. And number 5, ayan, wala po makakaligtas. Get ready for some opposition. Minsan nga, hindi lang some, many. Minsan araw may nagchat-chat sa akin, marami siyang oposisyon. Nak, sama yan sa buhay. Darating talaga ang oposisyon. Lalo na kapag ka ay itinatayo, itinataas, ipinopromote ng Panginoon. Amen? Ready ka dapat humarap dyan, pero hindi mo siya haharapin sa sarili mong lakas, sa sarili mong galing, sa standard ng mundo. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Hindi ganon ang harap sa oposisyon. Ang harap sa oposisyon, binabattle mo sila sa prayer. Amen? Ginabattle mo sila sa prayer. Remember, may 3 kaaway. Kaagad si Nehemiah. Pagdating pa lang niya, meron ng si Sanballat, nandyan si Tobias, si Tobias, at nandyan din si Geshem o si Geshmu.
Si Sanballat bilang governor ng Samaria ay walang ginawa kundi manakot. Si Tobias, siya po ang marites. Kasi si Tobias po, siya po ay may kaugnayan, malayong kamag-anak o malapit na kamag-anak po ni Eliasib, yung pari po ng Hudyo. Kaya anumang mga issue, balita, anumang mga ginagawa ng mga Hudyong pag-aayos sa templo, pag-aayos sa walls, may tagapagbalita sa oposisyon. Ayun ang CSF, pinagpapala na ni Lord. Ayun ang CSF, nagpaganda na ng church. Ayun ang CSF, lumalago na, nagkaroon na naman ng daughter church. May tagapagbalita sa mga oposisyon. Ang oposisyon, galit na galit, ayaw na ayaw. Kaya anong gagawin nila? They mock. Pupulaan ka, i-discourage ka, pahihinain ka. Even sa trabaho, pag pinopromote ka, maraming maiinggit. Maraming mag-i-issue sa'yo. Tama ba? Get ready. Talagang may oposisyon. Kaya nga sa prayer tindihan mo ang pagkapit sa Panginoon. Lalabas at lalabas yung mga oposisyon na yan. So si Nehemiah, napansin niya, naunawaan niya, ang biggest problem na kanyang kinaharap is not the enemy outside. Ang biggest enemy niya is inside. Kasi yung nagkakalat ng balita, nagbibigay ng impormasyon para gawan siya ng masama ay yung nasa loob. Salamat kay Lord. After so many years, wala na dito sa CSF noon. Amen? Mga genuine na yan, puro yan. Yung katabi mo, yung kapatid mo, puro na yan. Nagmamahal sa Diyos. Lahat ng gusto niyan, mabubuti, magagandang plano ng Diyos. Pag may mga proyekto, agad-agad, anong ginagawa? Sumusuporta. Hindi nagre-reklamo. Hello? Hindi nagre-reklamo kasi alam na nila ang dakilang plano ng ating Panginoon. Yung chapter 1 ng Nehemiah po, mapapansin po natin, nung narinig ni Nehemiah ang napakatinding balita mula sa kanyang kapatid. Ano yung balita? Sira, ang pader, pangit na ang templo, discouraged dahil sa mga masasamang balita, mga masasakit na salita. Sabi dito, no? Basahin ko yung sinabi ni Hanani. Kinumusta ko sila sa Jerusalem sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Sumagot sila sa verse 3. Kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinasabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. Ang ginawa ni Nehemiah mula dun sa negatibo, alam natin na may plano ang Diyos. Alam natin na may inihanda ang Diyos na magandang bagay para sa atin. Nehemiah, ang ginawa niya is to go before the Lord. Mas lalo siyang lumapit sa Panginoon. Verse 9, nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Hindi in-exempt ni Nehemiah yung kanyang sarili. Sa prayer niya, sa verses 4 to 11, mapapansin mo, sinasali niya ang sarili niya sa pagkakasala, sa pagkakamali ng bayang Israel. At sinabi niya, humingi siya ng tulong sa Panginoon na sila ay iligtas, na sila ay makaranas ng pabor ng ating Panginoon. Mula sa pag-stay niya, mula sa pananatili niya sa presensya ng Diyos sa chapter 1, naranasan niya yung chapter 2, yung favor ng tao, yung favor ng hari. Amen? If we choose to get ready, if we choose to get ready to stay, to spend more time in the presence of God, madali natin makuha ang favor ng tao. Amen? Huwag po tayong mag-expect na makukuha natin ang pabor ng tao, ang pabor ng gobyerno, ang pabor ng mayor, ang mga ayuda na mga nasa gobyerno. Ang hingin po natin at lagi pong natsain natin ang pabor ng Panginoon. Kasi unlimited po ang pabor ng ating Panginoon. Amen? Come on, let's all stand. Let's give God the best clap offering. Ang biyaya ng Panginoon, yung success na gusto niya iparana sa atin po, mararanasan po natin. If we are very much willing na magtiwala sa Panginoon, God will supply
and very much willing to supply all our needs. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Umasa tayo sa mga biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Minsan pa natin kilalanin ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating buhay. We praise you, Lord. Awitan natin siya, purihin natin, at kilalanin natin ang kapangyarihan niya. Worship, Rapa. Oh, we bless your name.